Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas. Yo, what's up? Automatic Works. So, andito tayo sa shop. Magbibigay lang ako ng kaunting kaalaman lang. Kaunting kaalaman tungkol sa Ansel scanner. Yan. Kasi matagal na akong gumagamit nito. So, hindi naman ako nakakabili ng medyo mas mataas kasi medyo mahal. Ganito mga sir, kasi may nagtatanong sa akin, nagba-blackout yung scanner nila. So, ito naman, pangalawa, hindi lang pangalawa, tatlong scanner ko na to. So, ito ay matagal lang scanner kong gamit. So, nakakaranas ako dati ng sinasabi yung blackout. So, nawawala to, hindi mabuksan, hindi mag-open, pag patay natin ha. Yan, power off natin. Ang normal na sakit na ito, yung common, pagka binuksan mo, yan, bukas na, nag-open siya ha, tingnan nyo, yan, ganyan. Lagi na lang siya na ganun, na ganyan lang, hanggang dyan lang, hindi na siya nag-open ng diretso. Yun. So, nag-open na siguro siya, no, mga sir. Yung kadalasan na common issue nito, ayaw mag-open. So, nag-open na siyang ganyan. Ngayon, para hindi siya mag-blackout o maiwasan yung mag-blackout mga sir, dito tayo sa update. Yan ang sikreto. Kaya matagal na to hindi siya nagba-blackout. Pagdating sa update, yan, nagla-login tayo ngayon. Ilalagin natin yan. Sa update mga sir, eto, wag nyo nang i-update yung hindi nyo kailangan. Kamukha niyan, common data. I-update natin yan, new. Tapos may bench dyan, ayan o, Mercedes-Benz, Chrysler, GM, Honda. Ang i-update natin, yung pang-Pilipinas lang. Dito muna tayo, BMW. Hindi naman tayo lagi dyan, wag na yan. Ito, Puso, wag na yan lagi. Holden, Land Rover. Ito, Nissan, update natin yan. Renault, hindi naman tayo lagi yan. Ito, hindi rin tayo palagi nito. Volkswagen yata to, yan, Volkswagen. Aston, wala na. So, lipat tayo doon sa kabila. Wala na siya, oh. Yan ay update. So, ang nilagay lang natin dyan, common data, tapos yung Nissan. Tapos dito sa kabila, ang i-update natin dyan, Honda. Yun. Nakita nyo, Benz, Chrysler, GM, ito lang tayo, Honda, Mitsubishi. Yan. Opel, wag na yun. Toyota, yan. Volvo, wag na. So ngayon, wala nang iti-check dyan dahil wala nang new. Ngayon, ang gagawin natin, yan lang ang i-update natin. No? Sa nakita nyo, yan. Update natin yan. Hintayin natin matapos yan mga sir. Yan. Matatapos naman yung reading na yan. Yan ang update lang natin. Diyan pa yun sa vehicle data. Mamaya sa special function naman tayo. Para, yan o, hintayin nyo lang maubos yan no, matapos. Pagka natapos na yan, ito, nasa Mitsubishi pa siya. Pagka natapos na yan, doon naman tayo sa special function. Ibig kong sabihin kasi, pag nag-update kayo, wag nyo nang i-update lahat para hindi mag-blackout yung scanner yung ganito. O di kaya, parang blackout or hang. Hindi siya nag-hang, yan ang gawin nyo. Kamukha niyan. Para hindi maghang, maiwasan natin mga sir. Yan ay Ansel. Sa lahat ng Ansel, ganun talaga sira nun. Ganun ang common issue. Ang mahirap doon, pag in-update mong lahat at naghang, napakahirap maghanap niya ng gagawa. Ang gumagawa sa akin, pinapadala ko sa nagre-reset ng mga laptop. Doon ko dinadala sa SM noon. Sa SM kaso, lumipat na yung gumagawa ng laptop doon na nagagalingan ako. Kasi kailangan maghanap ka talaga ng magaling gumawa. Sasalpakan kasi nila ng may parang USB. Mayroong mga ibang nagagawa, hindi nila kayang gawin. Hindi rin nila maintindihan kung anong nasa laman. Ang ginagawa ko dito, pagka ganun nangyari, nag-hard reset ako, factory reset. Pagka factory reset, pagbalik ko niyan, pagka open nito, manghihingi ako doon sa supplier ko. Yung nag-supply na ito sa akin, si OBD Club ba yun? OBD Club o yung isa, nakalimutan ko. Doon ako bumili ng Ansel. Sa Ansel mismo na store sa Lazada. Nanghingi ako ng unzip na files para pagka nag-blackout siya o nag-hang, tapos pinapa-reset ko, hard reset o factory reset, yun ang nilalagay ko dito. Yun ang pinapasalin ko sa gumagawa ng laptop. Pagkatapos niyang ma-hard reset, yun ang pinapasalin ko. Unzip na files, yun ang pinasa sa akin nung taga-Ansel para daw ma-refresh siya palagi. So ngayon, sa awa ng Diyos, matagal na to mga sir. So, saka naintindihan ko na rin siya pagka nagkaroon ng ganung problema.
naagapan ko na siya na agad hindi na ako kinakabahan pag ganung problema kasi mahirap nga naman yung scanner pagka may ginagawa tayo tapos bigla siyang mag-blackout o mag-hang, wala na tayong magamit. Mahirap kung wala scanner, lalo yung mga throttle body issue, mga tumataas baba, wag mo sabihin na hindi mo kailangan scanner nun. Wag mo sabihin pagka pinatakbo mo yung automatic transmission, pag hindi pumasok ang cambio, wag mo sabihin tanggalin lang yung battery mo. Hindi mo po pwede. Kailangan nandito yung laman nun. May adaption, may relearn. So yan, hanggang dyan pa lang naman ako. Wala pa namang special features na matindi to. So yun ang inaagapan natin. So hintayin lang natin, matatapos na. Yun, ganito siya pag nag-success mga sir. Ang nakalagay, download success 5, tapos download failed 0. So okay natin yan. Ayun yung mga ibang, yung mga BMW, Chrysler, nandyan pa rin. Nakaganyan pa rin siya. So ibig sabihin, sa mga ganyang model, pag nag-scan ka, mahirapan ka makapasok. Ayan o. Double check natin kung nakapasok tayo na maayos lahat. Ayos naman. Pasok. So, vehicle data. Back natin yon. Special function tayo. Sa special function, ganun din. Chrysler Immobilizer, Toyota Immobilizer, yan. I-add natin. Tapos wala na, yun lang. So, maraming nakalagay dyan. Wag mo na siyang i-update. Wag mo na siya update kung hindi naman kailangan natin. Yung mga ina-update natin, yun lang kailangan dito sa Pilipinas. Ayan. Tapos yung lagi nating ginagawa, yun lang. Yes. Ayan. Updated na siya. Back natin. Ang makikita kasi dito, 90% lang. Pag hindi ka updated, nasa 85 yan, 80, 70. Pag nag-update ka naman at hindi lahat, siyempre hindi 100% kasi hindi lahat. Ang lalabas dyan, 90% lang. So, ibig sabihin, updated na rin yan kahit papano. So, yun ang mga dapat nating gagawin para ito ay hindi mag-blackout o hindi mag-hang yung inyong scanner, mga sir. Yan ang konting kaalaman natin dyan. Kasi napakahirap pagka nag-blackout yung scanner, nag-hang. Malaking bagay talaga to. Ako, sa ngayon, aminin ko, hindi ako basta-basta makakagawa ng sasakyan pag wala to. Kasi hindi ko kayang hulaan kung anong sira maliban lang kung hindi talaga pang electrical ang sira. Mahirap doon kung magka-problema ka sa idle issue, sa electronic throttle body. Yung electronic throttle body natin, gumaganyan-ganyan yung throttle. Tapos yung cambio natin, mga Montero, basta naka-electronics, lalo mga naka-automatic transmission, may kailangan kasi gawin mo doon, kailangan mo pag gagamitin scanner. Pag nag-encode ka ng injector, paano mo nag-coding ka ng injector, hindi mo magagawa pag wala to. Kaya malaking bagay talaga to, o kailangan gagamitin natin ng scanner. So ingatan lang natin na wag mag-blackout o mag-hang. Tsaka ito, lowbat na siya. So kailangan i-charge ko na to, dadalhin ko na to sa bahay mamaya. So yun lang mga sir, yun lang maituturo ko sa inyo dito. Kapirasong advice lang naman kung kayo ay naka-cancel. Alright, naka-cancel na ganito. So matagal na to, antik na sa akin to kung tutuusin. Sobrang bigat ang bigat. Kaya gusto ko cancel lang. May lunch na rin ako dati na 45,000, kaso binenta ko. Dalawa akin noon dati. Dalawa, yung magandang lens talaga. Lens. Tapos meron akong mga maliliit, meron akong mga 4 system lang. So dito na siguro ako. Masaya na ako dito sa scanner na to. Yun lang mga sir. Yun lang kung paano natin pangalagaan yung cancel na scanner natin. Okay, maraming salamat. Automatic Works. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas.